Masayang araw, mga ka-PL. Hindi na po nakapagtimpi si former President Rodrigo Roa Duterte. Nagsalita na po siya, mga kababayan, at nagbigay pa po ng paalala sa ating lahat tungkol po dito, mga ka-PL, sa ayuda system ni Tambaloslos na sinakyan na rin po ngayon ng kung sino-sino pong mga politician, mga ka-PL, para lang pabanguhin ang kanilang pangalan. Para kuno, mabubuting tao sila, mga ka-PL. Pero, sorry na lamang po sila, mga kababayan, dahil nag-real talk po si Tatay Digong, mga kababayan, tungkol po dito sa ginagamit nilang ayuda, mga ka-PL, para nga naman pagandahin ang imahe ng kanilang sarili bilang isang politiko. Para sabihin siyempre na natin, mga kababayan, oy, mabuti man pala itong politikong ito. Akala ko ba kurap? Akala ko ba masama ugali nitong taong ito? Mabait man pala. Gamit po ng ayuda, mga ka-PL, na pera din naman natin. O eto po ang video ni Tatay Digong, mga ka-PL. Panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, like na rin ang video. Maraming salamat. Makikisuyo. At pagkatapos nitong video, mga ka-PL, ipapakita ko rin po sa inyo kung sino po itong isang politiko. Ayan. Kilalang politiko, mga ka-PL, na ngayon, nakikisaw-saw na rin po sa ayuda system ni Tambaloslos. Para nga naman, bumango rin siya. Ha? O eto na, simulan na po natin ang video, mga ka-PL. Mapag-usapan nga minsan itong style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. We try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Tandaan ninyo, mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas, o bilyonaryo man o bilyonaryo, na magbigay ng pera, baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang isyo na sa harap ninyo, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na yung value. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Huwag kayong magkaroutang na loob, pera ninyo yan. Lalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Maliwanag, mga kababayan, yung iba di umano na pera, imbis na
ibigay po ng buo sa tao, lahat ubusin para sa ayuda. Sabi na rin mismo ni Tatay Digong, yung iba, binubulsa lang po, ninanakaw nila mga kababayan. Sa madaling salita, ginagamit lang nila itong ayuda. Salitang ayuda, mga kababayan, para unang-una, syempre, bumango ang pangalan nila. Pangalawa, hindi naman po lahat na ibibigay eh. Yung baka nga, 1/4 lang eh. Na ibigay sa tao, mga kababayan, kasi billion-billion po ang pondo na yan. At yung iba, syempre, alam nyo na ho kung saan na pupunta, mga kababayan. Di ba? Mauutak itong mga animal na ito, mga kababayan. O, di ba? Bumango pa yung pangalan niya kahit na napakabaho na, nakapagbulsa pa siya. Bahala na kung matalo siya sa susunod na halalan, kasi pinapabango niya ang pangalan niya para sa susunod na halalan. Kung matalo siya, may pera pa rin siya. Ganun lang, mga kababayan. O, di ba? Na-real talk sila ni Tatay Digong. O, eto na po, mga kababayan, etong isang politiko na nakikisaw-saw na rin po, mga kababayan, dito sa AKAP. Ipapakita ko po sa inyo ang picture, mga kababayan. Tila parehas na po sila ng galawan ni Tambaluslos. Ayan sino yan? Aba, si Mr. Queso, mga kababayan. Kitang-kita po ang mukha ni Mr. Queso, mga kababayan. Saan lugar ba ito? Sandali, silipin ko rin sa aking cellphone Ikatlong distrito ng Batangas. Mga taga Batangas. Kayo gay, bumoto din sa taong aray. Baka naman sa susunod na halalan, malansi kayo na rin taong aray. Mag-ingat-ingat mga taga Batangas. Yung ganyan klaseng tao, ganyan klaseng politiko, alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Mabuti ito, mabuti. Tignan nyo yung si Tambaluslos, laging nasa tarpaulin po, mga kababayan. Anong masama, PL, kung nasa tarpaulin? Bakit? Meron ba akong sinabing masama? Wala naman akong sinabing masama. Ang ibig ko lang sabihin, bakit kinakailangan pang ilagay ang mukha niya sa tarpaulin na may malaking letrang AKAP na para bagang sinasabi na, teka etong AKAP na ito, ako may pasimuno nito. Mga kababayan, ito pa isa. Ayan! DSWD. AICS, ibig sabihin, mga kababayan, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ayan, sa DSWD ito, mga kababayan. Pero, kanino mukha na yan? Si Mr. Queso pa rin. Mas okay pa sa akin kung ang mukha na nakalagay dito kay Rex Gatchalian. Pero hindi hindi po itong kalihim ng DSWD ang narito po sa tarpaulin. Walang iba kundi si Mr. Queso. Ano ibig sabihin yan? Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Nilagay niya ang mukha niya sa tarpaulin ng AKAP. Ayan, pero ang subsidiya para sa PhilHealth, mga kababayan, inipit. Imbes na mas maraming matutulungan itong subsidiya sana para sa PhilHealth, pero hindi po pinalusot, mga kababayan. Kayo na lang po ang humusga sa mga ganiring klaseng politiko, mga kababayan. Balikan po natin ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Mayroon ba tayong nakita sa mga tarpaulin, mga kababayan, na naroon po ang mukha ng Pangulong Duterte, maging ng kanyang naging kalihim ng DSWD, Speaker of the House
ng kanyang pamumuno, wala tayong nakikitang ganito. Katulad nito, mga kababayan, sa panahon ng Pangulong Duterte. Kundi, sa administrasyon lang ni Da Junior, mga kababayan. Kasi, hindi po kontrolado ni Da Junior itong mga taong ito. Hindi nga natin alam. Baka itong mga taong ito pa ang kumukontrol sa kanya o kay Da Junior, mga kababayan. Pag-isip-isip sa mga halalan pang darating sa ating bansa, mga kababayan. Ngayon pa lang, ipunin niyo po itong mga nakikita ho natin sa mga politikong ito. Para pagdating ng araw na sila ay tumakbo ulit sa anumang posisyon na gustuhin nila, maaalala po natin ang ugaling pabida-bida ng isang politiko. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.